Good day, everyone. Nandito ulit tayo. Pang-sampo na to. Ito na yun. Pang-sampo na. Ito na. Pang-sampo nating talakayan dito sa Basic Algebra Review Course. Okay? Salamat ulit sa inyong pagkalkal. Nakaabot kayo dito. Mahaba-haba na yung nabiyahe natin. Marami-rami na yung na-take nyo ng mga problems. And hopefully, matataas yung inyong score. Tinitingnan ko actually, no, from time to time kung sino nang nakapag-submit ng mga quizzes. At na-appreciate ko yung mga efforts nyo dyan. Okay? And hopefully, magiging active kayo, no? Hindi naman to requirement para doon lang sa umpisa eh. Nagre-require ako para ma-filter natin yung mga hindi talaga interesado. Okay? And hopefully, magiging active kayo. It's not a requirement, pero umaasa ako sa inyo na magiging active kayo dyan sa ating Q&A. Sasagutin ko kayo, class, kung ano mang mga tanong nyo doon, kung ano mang concern, ano mang chika ang ipabot nyo sa akin. Ayos lang. Number-related problems tayo. Ito yung ating topic ngayon. Okay? The number-related problems. I-check ko lang kung nag-feed tayo ng tama. Okay? Tama naman yung feed natin. So far, sa may tayo sa number-related problems ay kung konti lang to, no, na ang importante lang natin dito ay malaman natin yung mga bagay-bagay, ang mga English statement, tapos ma-convert natin into tawag dito, algebraic expression. Ganun lang. Ito yung ating unang arangkada sa sa verbal problem cell algebra. The rest nito, mga sunod-sunod na algebra problem. Ang sunod natin na topic lang ay yung clock problem. Okay? Tingnan natin. Punta tayo sa ating browser. May hinanda. Nako, pambihira. Kanina, earlier sa record, edited na to na video actually ngayon. Kasi, ang nangyari kanina, itong browser na portion ay hindi ko na feed ang aking audio. So, meron ganito na portion. Nakita nyo aking video, tapos nakita nyo yung browser ko na walang audio na naririnig. So, ang ginawa ko, after doon sa last, nirepeat ko yung audio na part na to. So, yun yung i-discuss natin. Anyway, naayos na natin. Ayaw ko na sana mag-edit ng mga video kaso yun nangyari. So, kailangan i-edit talaga. Kaysa i-repeat lahat, ayaw ko mag-repeat lahat. Itong portion lang dito. Ayos, sa inyong end, natural, edited na to. Parang sunod-sunod lang to, class. Pero ang aking nangyari dito, natapos ko muna lahat ng video, tapos binalikan ko to. Puputulin ko na lang to, class. Dito, no, ang gagawin natin dito, puntahan natin yung algebra. Na portion ng ating website. Okay, may lumabas na advertisement. Okay, algebra, puntahan natin. Tapos, open natin yung verbal problems. Tapos may ipakita natin dito. Ang concern kasi natin itong number-related problems algebra. So, number-related problems. Yun yung topic natin ngayon. At makikita natin dito, no, ang marami dito sa ating table, ang tungkol sa verbal expression to algebraic equivalent. Diba? Sabi natin, the sum of x and y, we have this x plus y or y plus x. Meron tayong x plus y, total x plus y, x increased by y, and so on. Tapos meron pa tayo dito sa mga subtraction na part. We have this x diminished by y, x minus y. The difference between x and y, x minus y, the absolute value, or y minus x, basta absolute value lang. So on. Meron pa tayo ditong multiplication. The product of x and y, we have x times y, x of y, double a number x, at marami pang iba. The division, the quotient of x and y, that is x over y, the dividend by x divided by y, x divided by y, x over y, x, and so on. Marami pang iba. Actually, class, hindi itong list na nandito, class, hindi ito exhausted, ha? Marami pa to, class, kung gusto niyo puntahan ang page na to. Tapos meron kayong gusto idagdag dyan, hindi to na-consider ni sir. So, i-click nyo lang tong comment dito, add new comment, tapos isulat nyo. Okay, natural, ang makagawa niyan yung mga registered users lang, mga verified users. Okay? By the way, nakita nyo siguro dito na ang pangalan dito ay Lihon. This is my wife's account na ginagawa kong pang dummy account kasi kailangan ko mga functionality. Student level kasi to na account. Hindi ako doon sa admin kasi yung account ko talaga dito eh. So, student level na account. Gusto ko makita yung nakikita nyo. Okay?
Iba kasi yung interface ko dito eh. Nandun yung mga admin functions. Anyway, balik tayo now. Sa lahat ng nakalista dito, ito yung importante na part, sa lahat ng mga nakalista dito, isa lang ang nakita ko na maraming nagkakamali talaga. Isa lang. Yun yung, tawagin na lang natin yan, critical na statement. Kasi hindi pwede mabaligtad. Paulit-ulit ko na lang tuklas na obserbaran, mga graduate na kasi ang trabaho ko nandun sa review, lahat ng mga na-encounter ko doon, mga student ko doon ay mga graduate na, mga nanumpa. Tapos na pumasok sa stage, no? Tapos na graduation. Mag-i-engineer na, ilang buwan na lang mag-i-engineer na sila, pero nagkakamali pa rin ito. Ito. X less than Y. That's why importante talaga mag-review. X less than Y. Kasi ang subtraction class, tulad ng division, is not commutative. Hindi mo pwedeng mabaligtad. Ang X less than Y ay Y minus X. Okay? Hindi X minus Y. Ang X minus Y is X less Y. X minus Y yon. X exceeds Y. X minus Y din. X lowered by Y. X minus Y din. And so on. Tingnan nyo dito, class. Ang X more than Y. Ang tamang expression sa X more than Y, nasa X ang dulo. X more than Y. Yan. Ganun talaga siya. X more than Y. So far, no, pagdating sa addition, walang problema kasi commutative siya. Pwede siya mabaligtad. Ang Y plus X at saka X plus Y, walang problema yon. Ibang usapan ang subtraction, no? Ibang usapan kasi ang Y minus X is a different beast sa X minus Y. Beast talaga. Okay, ibang usapan yun, guys. Okay? Tulad ng division, hindi mo pwede na X over Y, i-equate mo, pareho siya sa Y over X, mag-ibang bagay yan. So far, wala ditong problema masyado sa division eh. So, madali makita mo yung definition. Statement sa problem. Ito talaga na subtraction. At ito, so far, sa lahat yan, ito yung critical. X less than Y. So, pag sinabi natin na 25 less than X, that is hindi 25 minus X. That is X minus 25. Pero pag sinabi nating 25, X, na yan, X less than 25 pala. X less than 25, that will be X minus 25. Pero pag sinabing X less 25, that will be X minus, ano yung sinabi ko? X less 25, that will be X minus 25. Pag sinabi class na X less than 25, that will be 25 minus X. Okay? I hope nahabol nyo yun. Yung tama, nagkagulo-gulo tayo. Kikita naman dito, class. Okay? Yun ang ating gagawin ngayon. Punta na tayo sa ating mga problems. Okay? So, yung ating PowerPoint. Pero before that, i-check ko ulit yung ating feed. Okay? Tama naman. Sinugurado ko lang, class, kasi hindi ko nakikita dito. Nagkukuhan tuloy ako ng dual screen para madali ko lang makita. Ito. Saan na tayo? Example number 1. Divide the number 64 into 2 parts so that one part shall be 7 times the other. Find the value of each part. By the way, no, itong approach ko, madalas talaga ako nagka-calculator kahit madali lang siya gawin. Madali lang siya gawin yung pag-manipulate, nasanay lang ako sa calculator class. That's why makikita nyo dito palagi ako nagka-calcu. So, tawagin ko class no na ang isang part ay X, ang isang part ay Y. So, ang total niyan 64 kasi yun yung yun yung numero natin eh. Ang isang part ay X. Mag-iba lang ako ng kulay, no? Mayroon pala akong hindi na-load dito yung aking mga kulay. Dito lang ako sa baba. X plus Y is equal to 64. Ito yung ating numero. Okay? Ang isang part, para mas clear tayo, no? I-divide kasi natin tong 64 into 2 parts. So, ang X, the first part, or one part to na X. Ang Y ay the other part. The other part. Okay? Or the second part na lang. So, yun yung mga parts natin. Yun yung 2 parts natin, X and Y. So, kung isulat na natin yung ating equation yan, silang dalawa mag-sum up to 64. So, ito yung ating equation number 1. Okay? We have this equation number 1. We divide the 64 into 2 parts. Ang isang part ay X, ang isang part ay Y. Okay?
Equation number 1. Bebe, lagyan natin ng highlight. Equation number 1. Ayos. Sunod. Bale, nag-pause ako kasi may may inon ako dito ng yung aking mga kulay. Hirapan ako dito sa baba. Na ngayon, ang sabi dito no pangalawa, ang tawag dito, ang isang part daw, ito sabi natin itong x ay 7 times the other part. Okay? X is equal to 7y. So we have this x minus 7y is equal to 0. Ayos, that will serve as our second equation. Dito na kukuha para pantay yung kulay. This is our second equation. Equation number 2. Meron tayong equation number 1, equation number 2. I-calculate natin. Tingnan natin, ha? Calculator, baby. Ito yan. Mag-mode A ako, tapos simultaneous equation, to equations to unknowns. Unang equation, anong nagawa ko? Kwanto, quadratic. Quadratic equation, second degree. Ulitin ko lang, class. Mode A, simultaneous equation is 1, tapos to equations to unknowns, number 2. Okay? We have this 1 for equation number 1, 1, 1, 64. Okay? The other part ay, the second equation is 1, negative 7, 0. Ito yung mga numbers natin. Ang una ay 56, ang pangalawa ay 8. Okay? 56 and 8. So, the x is 56 and y is equal to 8. Yun yung ating mga sagot. Ha? Yun yung mga sagot, class. Or, ayaw mo ng simultaneous equation for this problem kasi madali lang naman to. Kung tawagin mo na x yung isang part, the one part, tapos the other part is 64 minus x. So, we divide this number into two parts. 64 minus x. Ito yung the other part. Hindi ka dito mag-simultaneous equation. Okay, then walang problema to. Kahit anong gusto mo, nasanay lang ako sa ganoon, class. Kung ako kasi magsosolve, ganito palagi dito sa left yung aking flow. Then sa calculator, hindi kasi masyado yung calculator eh. Now, ang mangyari dito, class, ang sabi dito sa problem, ang isang part daw ay 7 times the other part. 7 times the one part daw is 7 times the other part. So, 64 minus x. Okay? So, meron tayong equation ngayon na 7x plus 1 that will become 8x is equal to 7 times 64. Okay? Itong 7 kasi ko i-transpose i-distribute mo dito maging negative 7x, i-transpose positive 7, meron kang 8 or shift solve kung gusto mo. That's why makuha pa rin natin 8 times 7. Okay, 56 yung x. Ang ating x ay equal to, tingnan natin. Dito na ako mag-calculate. Mode 1, 8 times 7. Yan yan, 56 talaga. 56. Kasi 64 divided 8 na is 8. Natural, ang pangalawang part is 64 minus x, which is equal to, ilan to? 64 minus 56. 8. Yan yan, pareho lang. Pareho lang yung sagot. The other part. Okay? Sunod na problem. Dali lang na. Mamili ka lang na saan gusto mo na solution. 3 review instructors, A, B, and C, earned a total of 1,100,000 this month. A earned 4 times as much as B, comma. Okay? And C as much as both A and B. How much did each earn? Magkano daw bawat isa sa kanila? Okay? Ang total nila na earn, silang tatlo actually, ay ito yan. A plus B plus C, ang lalayo naman ito, ay equal to 1,100,000. Silang tatlo na yan. So, this will serve as our equation number 1. Okay? Equation number 1, baby. Anong sabi? Sabi dito, si A daw earned 4 times as much as B. So, si A, ang kanyang earnings ay 4 times as much as B. So, kung i-rearrange natin to class na equation, we have this A
minus 4b is equal to 0. This will serve as our equation number 2. Ayos? Yan yung ating equation number 2. Anong sunod na problem? Anong sunod na statement? Burahin ko ito, class. Ayusin ko lang yung aking 4. Okay? Ang sunod na statement, class, ay sana yon? C, ito yan. C and C as much as both A and B. Yung income daw ni C, or yung kita ni C, kung ako dito sa kulay, ay katumbas yon sa pinagsamang A and B. Pinagsamang A and B. Yun yung kita ni C. Layo. Ang guwat na yan. Or kung rearrange natin, class, we have this equation. Kuhan ko lang to, no? Para may aesthetic naman tayo dito. I-rearrange natin, class, we have this A plus B. I-transpose C minus C is equal to 0. And this will serve as our equation number 3. Masolve natin yung bawat isa sa kanilang income. I-rearrange ko lang dito para may kuhan dito. Kabalbalan lang ito, class. Huwag nyo itong giyahin. So, what is our solution? What is the value of A, B, and C? Natural, calculator ulit. We have these 3 equations, 3 unknowns. Kinakalkyo lang yan, baby. Ayaw ko na mag-solve naman ganyan manually. Kung may passion kayo mag-solve manually, hala, you can do that. Ako, ayaw ko. Mode A, tapos simultaneous equation. 3 equations tayo, no? 3 unknowns. Number of unknowns, 3. So, input natin 1, 1, 1, tapos 1 million, 1, 1, 2, 3, hindi 1 million, 100 million, 1,100,000. Okay? Yan. Ilan na yun? Isa, dalawa. Okay? Sobrang. Yan, 1,100,000, tapos ganyan, para sure. Sunod ay 1, negative 4, 0. Okay? Tapos 0 din yung ayos. Sunod 1, 1, negative 1 ang C. 0 yung constant. Ito yung class. Boom! 440,000. 110,000. 550,000. Okay, si C. Ulitin natin. 440,000. So, we have this one. Si, palitan kong kulay. Si A ay 440,000. Magkano yun si B? This is 110,000 kasi 4 times si A na. 110,000. Yan. Tapos 550,000. 550,000 cc. Yun yung mga earnings nila this month. Chicken Joy! Baba! Dali lang na. Wala lang. May malang yan na problem. Sunod na problem. Tingnan natin. The sides of a triangle are in the continued ratio 3:5:7. Twice the longest side decreased by half the sum of the other two sides is 30 cm. Find the perimeter of the triangle. Ano daw yung perimeter? So, para sure tayo, no, maging sure tayo ng ating triangle, class, ay may proportion na ganito. 3:5:7. Okay? Ganitohin ko, class, pag-drawing para ma-highlight natin yung 7 dyan na pinakamahaba. 7 ang proportion. Ganitohin natin yung mga lengths ng sides. 3x, 5x, 7x. Okay, a total perimeter of 15x. Yun yung hinanap. What is the perimeter of this triangle? Ang perimeter ay equal to 15x. Pag ma-solve natin yung x, tapos ang kaso. Ganun lang. Boom! 15x. So, paano i-solve? Value ng x. Nandyan sa statement. Yun yung ating topic ngayon. Twice the longest side. Okay, isulat natin yan. Twice the longest side. Ito yung gagamitin ko. Twice the longest side. Ang longest side natin ay 7x. Okay? Decreased. Yan, minus yan. By half the sum. So, kalahati
ng sum. Dalawa, isa-sum up natin. The other two sides, 3x plus 5x is equal to what? 30 cm. Masolve natin dito yung x. This is 14. Ito ay 5, 6, 7, 8 divided by 2 is 4. Tama? We have this 14 minus 4 is 10. So, 10x tayo is equal to 30. Therefore, the x is equal to 3 cm. At hindi ito yung sagot. Kasi ang hinanap natin ay yung perimeter 3x. So, this is 45. 15x, hindi 3x. 15x. Okay? So, I have this 45 cm. 45 cm yung ating perimeter. Chicken joy! Diba? Dali lang na. Number 4. 4. Ito. During the last barangay election, the total number of votes in Barangay 400 of Sampaloc, Manila was 12,400. Had 2/5 of the supporters of the administration candidate stayed away from the polls, and 1/2 of the supporters of the opposition candidate behaved likewise. Okay, nandito na tayo. The administration candidate's majority over the other would have been reduced by 100. Ang tanong, ilang boto ang natanggap ng administration candidate? How many votes did administration candidate receive? Yan yung tanong. Okay? Ilan yung natanggap niyang boto? Paano i-solve? Mag-let tayo dito, no? Let x. Tawagin natin yung number of votes or number of supporters ng administration candidate. Para hindi mahaba yung isusulat ko dito, tawagin lang natin yung admins. Okay? Basta ang ibig sabihin natin nito class na x ay bilang to ng mga supporters na bumoto sa administration candidate. Okay? Tawagin naman natin na y. Okay? Ang bilang ng mga supporters ng opposition candidates. Pag sinabing supporters, kasi yung bumoto talaga nito. Ito yung sa oppositions. Okay? Ayos lang. Now, excuse me. Natural no, silang lahat na bumoto ay x plus y. Ito yung lahat na bumoto. Ang sabi sa problem, umabot daw to ng 12,400. Diyan ka naman sir, mag-to equations to announce na naman tayo. Posible yan. 12,400. Ha? Now, tanungin ko kayo. Sino ang nanalo dito? Naka-indicate ba dito sa problem kung sino ang nanalo na candidate? Ang admin candidate ba? Or ang opposition candidate? Sa palagay nyo. Okay? Kung basahin mo to na problem, na statement no, the administration candidate's majority over the other would have been reduced by 100. Anong ibig sabihin yan? Lamang talaga dito yung admin candidate. Kasi kung i-impose natin yung ang statement dito sa taas na mangyari, itong sinabi dito, had 2/5 of the blah blah and 1/2 of the blah blah, yung mga ganyan. Kapag i-impose na natin yan, ang mangyari lang no sa lamang ng admin over the opposition ay mabawasan lang ng 100. Ibig sabihin, lamang talaga siya. Panalo pala dito yung admin candidate. Now, kung i-implement natin to, yung lamang niya na boto against sa opposition, mabawasan, ma-reduce ng 100. Yun lang yung tanong, yun lang statement dyan. Nag-indicate na panalo itong admin candidate. Ang tanong, ilang boto ang nagpapanalo sa admin candidate? Okay? Ilang boto yon? Ilang boto ang lamang ng admin candidate? What do you think? Wala yan dito, class. Wala yan dito. Nandito lang yan sa sinulat natin. Okay? Ilan kaya ang boto na natanggap ng admin candidate? Madali lang actually. Ang boto na natanggap ng admin candidate ay mas marami yung nanalo class, yung vote hindi natanggap, yun yung tanong yung lamang pala, yung lamang ang pinag-usapan natin. Ilan yung boto ang lamang ng admin candidate? Simple lang, ang mga nanalo class, ang lamang nila doon sa natalo ay ang boto nila minus boto ng kalaban. Kung i-generalize natin yan,
Ang mas maraming boto minus konting boto. Yun yung lamang ng boto. Yun yung nagpapanalo kung sino man ang nanalo. Ano ha? So, ibig sabihin, class, ang majority ng admin candidate over the opposition ay this one. X minus Y. Nakuha nyo? Yun yung lamang. Nag-gets nyo yan? Common sense lang yan. Yun yung lamang, class. So, this is the admin candidate sa admin majority over the opposition. Daming sulat dito. Opposition. That's why, no, kung kayo, class, wag na kayo mag-define masyado mga ganyan. Nandito kasi tayo nag-discuss eh. Nasa isip nyo lang yan na ganun yung equation. Now, ano sabi dito? I-implement na natin to na statement sa taas. Had 2/5 of the supporters have 2/5 of X stayed away from the polls. Anong ibig sabihin nun? Kung 2/5 daw nito ay hindi boboto, mag-boycott, or wala, hindi lumabas ng bahay, hindi punta sa presyento. Okay? Voting precinct, hindi nagpunta sila doon. Tapos, kalahati din daw nito, and 1/2 of the supporters of the opposition candidate behave likewise. Ang kalahati din dito, hindi boboto. Okay? Mangyari na to, class. Ang lamang na to ay ma-reduce ng 100. Reduced by 100. Okay? Paano natin isulat ang equation na yan? Okay lang. So, ang isulat natin na equation, class, ganito pa rin na statement. Mas marami minus mas konting boto. So, ibig sabihin, isulat natin yung ilan yung bumoto. Hindi yung ilan yung nag-abstain sa pagboto. Okay? So, ang isulat natin dito ngayon ay ilan yung bumoto sa admin candidate kung 2/5 ang hindi bumoto na mga supporters niya. Natural, ang bumoto ay 3/5 kasi ang hindi bumoto 2/5 eh. Di ba? Kapag hindi bumoto, class, yung 2/5, ang 3/5 ang bumoto. Ayos. Yun yung bumoto sa admin candidate. Mas marami sila. Mas marami pa rin yan. Minus the opposition candidate. Ito yon, 1/2 Y. Yan yun. Ang nangyari dito, no, kasi ito yung lamang ng admin candidate sa opposition candidate kung mangyari ito sa taas. Ito daw na lamang, class, ang equivalent nito sa original, ito yung original na lamang, X minus Y, mabawasan lang ng 100. Diba? Yun yung sabi sa problem, na reduced by 100 lang. Nakuha niya? So, yun na yung ating working statement. Tingnan natin, class. I-transpose natin to, tawagin natin to na equation number 1. Tama ka, mag-2 equations to announce na naman ako kasi yun yung paborito ko, class. Equation number 1 yan. So, ang ating equation number 2, ito yun. I-arrange lang natin to, class. 3/5 minus 1. Dito lang ako mag-calculate. 3/5 minus 1. Ilan yan? Negative 2/5. Negative 2/5. Kulay. Negative 2/5 ba? Ako nag-calculate pa nito. Yung pag hindi mag-isip. Tapos baka i-calculate ko pa negative 1/2 plus 1. Positive 1/2 yan. Positive 1/2 of Y is equal to negative 100. And this is our equation number 2. Okay? Equation number 2 ulit tayo. So, ipakita natin yung ating calculator, class. Kasya tayo. We have this calculator. Tingnan natin. Mag-mode A ulit tayo. Tapos, simultaneous equation, polynomials, two equations to announce lang. Okay? Ang unang equation, 12,400. Okay? That is our first equation. Ang pangalawang equation ay negative 2/5. Excuse me. Okay? Pangalawa ay 0.5. That is 1/2. Pangatlo ay negative 100, the constant. Okay? Ito yung bumoto sa admin candidate. X ang hinanap natin. 7,000. So, ang natalo niya, 5,400 lang. So, the answer natin ay 7,000. The X. Ito yung X. From this equation na dalawa, X is equal to 7,000. Okay? Ang Y ilan yon? Ang natalo, 5,400. Bebe. That is the answer.
Naintindihan niyo yung problem. Ang importante na digest mo ang problem, class. Ito. Last na problem. When Maharaja Ram Singh the second time, when we say class Maharaja, that is actually the term, I think Indian term to, or the great king or the great ruler, yun yung Maharaja. Okay? He left behind 3,400, sana tayo, laser pointer ka, okay? 3,465 gold pieces to be divided equally among his children. Each wife has the same number of children, and this number was 8 less than the number of wives per harem, which in turn was 4 more than the number of harems and 4 less than the number of gold pieces each children received. Na libago ako sa harem. Harem. Okay? How many children did Ram Singh II have? Ilan daw yung mga anak niya? Kung tingnan mo yung choices, no, ang pinakamababa dyan, 165, kaya niya to? Magbuhay kayo ng 165 na mga anak. May pamana pa siya, wala siya pamana. Natural, you are a great ruler. I think, tagal na to. So, isa dito yung mga sagot, marami-rami talaga. Kung ito yung pinakamababa, marami pa rin, no? Kaya nyo yan? Paano i-solve? Ayos, paano i-solve? Isulat natin class yung mga given dyan. Yung mga given dyan. Tingnan nyo. Sabi dito, itong 3,465, paghatian daw to equally ng kanyang mga anak. So, ang bawat anak ay, sabi natin C, i-divide ang 3,465 divided by number of children C. Yun yung matanggap nila bawat isa. Okay? Sabi dito, each wife have the same number of children. Okay? And this number, yung number of children, tawagin natin na C. Each wife has the same number of children. And this number of children was 8 less than the number of wives per harem. Okay? Yung harem class para sa ating salita, tawagin na lang natin na compounds. Number of compounds. Meron siyang number of wives per compound. Okay? Ano sabi dito? Which in turn was 4 more than the number of harems. So, ang number of wives na ngayon ang pinag-usapan per harem. Okay? Number of wives per compound. Okay? Number of wives per harem. Sabihin natin dito na ang number of wives per harem ay 4 more than the number of harems. Nakuha niya yan? Uulitin ko ha. Each wife has the same number of children. And this number of children ang pinag-usapan, this number of children was 8 less than the number of wives per harem. Which in turn, ito ulit, the number of wives per harem, ito yon. Which in turn was 4 more than the number of harems. And ito ulit na number of wives per harem. And, okay? Sana natin dito. And, sana tayo. And 4 less than the number of gold pieces each child received. Tawagin na lang natin last number of gold pieces each child received as G. Okay? Ang tanong, what is the value of C? Can we solve that? Paano natin yan ma-solve? Ay combine lang natin, no? Kasi ito ma-express naman natin kasi ito. Tatlo lang actually ang announce dito. Hindi ito kasali ng G. Number of golds per children. Kasi itong G actually natin dito, class, ay equal lang yan to 3,465 divided by number of children per harem, number of wives per harem, times number of harems. Number of children per wife, times number of wives per harem, times number of harems. Yun yung ating G dyan. Pero hindi natin yan kakailangan isulat ng ganyan. Ganito lang. I-digest natin yan para mabuo natin yung ating equation. Ang total number of gold pieces actually ay yung bawat isang bata, okay?
times number of children per wife pala. Number of children per wife times number of wives times number of harims times number of gold pieces per ano to? Per hindi to per children, itong G, mali ito na pag-define dito. Itong G natin ay yung number of gold pieces na mapunta doon sa isang household. Yung G natin, itong G natin. Para ma-define natin itong G. Yung isang household dito, pinamumunuan ng wife. Okay? So, yun sa atin, G. So, number of children, kasi kung in-number of children, mag-over tayo doon. So, hahaba. Is equal to, ito yung number of gold pieces lahat. 3,465. Okay? So, ano yung dapat i-express natin to sa isang variable lang. Natural, sa number of children. Sa C natin i-express yon. So, paano natin i-express yan lahat in terms of C? So, i-manipulate natin itong equation. Lahat sila express natin in terms of C. Very clear class na ang Y, ang W pala, ang W ay equal to C plus 8. How about itong H? Ang H natin ay natural, W minus 4. But W class is C plus 8. Minus 4, magiging ilan to? Magiging C plus 4. How about the G? Ang G naman natin ay equal to number of wives minus 4. Number of wives class ay C plus 8. Number of wives per harim to class ha. Hindi yan number of wives per harim. So, ang total number of wives actually ay C times H. Yan na. Meron siyang C times H. Yun yung total number of wives. Kasi ang W lang dyan ay number of wives per harim. Tulad ng number of children per wives. Okay? Number of children per wives. So, per wife. So, ang total number of children sa isang harim ay C times W. So, kung kukunin mo pa ang total number of children talaga, times H pa. Kasi meron pang ibang mga compounds, ibang harims. Ito na yan. C plus 8 minus 4. Magiging ilan to? Ano to? 4 more than to class. 4 anong mangyayari dito? Plus 4 ito, plus 4. Nag-transpose kasi tayo, plus 4. So, magiging C plus 12. Nag-transpose tayo, no? G is equal to W plus 4. Okay? C plus 12. Yun yung i-substitute natin dito. C, W is C plus 8. Okay? H plus I, ilan yung H na yan? C plus 4. C plus 4. At saka yung G naman ay C plus 12. Okay? Is equal to 3,465. 3,465. That is the total number of gold pieces. Okay? Solve for C. Ang route natin, no, ay, ang gagawin natin ay mag-expand. Wag na ha. Mamili ka sa choices. Bali, ang gagawin mo lang, ito lang yon. Ito lang yung gagawin natin, class. Canon tayo. The canon, ito yan. Saan ka na canon? Gagawin natin ay mag-mode 1 tayo. I-input lang natin yan sa calcu. Okay, alpha x. Tapos, open parenthesis. Alpha x. Okay, alpha x plus 8. Plus 8 times alpha x ulit. Alpha x plus 4. Tapos, alpha x ulit. Plus 12. Okay? Tapos, calc. Mag-calc tayo. Ang magbigay sa atin ng 3,465 dyan sa choices, yun yung sagot. Una, 231. Daming anak niyan. Ilan to? 315. Okay, hindi. Mali siya. Ano? 315. Mali siya. Sunod. Dami naman ito. 3,465. C plus 8. Okay, number of... Ay, hindi to. Kasi ang pinag-usapan natin dito, total number of children to eh. Total number of children class. Mali yung ating pag-implement sa calculator. Kasi ang pinag-usapan natin dito ay number of wives, number of children per wife. Hindi to class total number of children. Ang total number of children actually ay ito yon.
mali yung nandyan sa atin. So, hindi natin magawa dito sa choices. Kasi ang number of children actually, ang total number of children ay equal to number of children per wife times number of wives per harem times number of harems. Yun yung nasa choices. Okay, yun yung total number of children. So, hindi natin magawa dito class kasi yung nasa choices class, ito actually yung na quantity. Eh, meron tayo ditong C. So, anong gagawin natin? Okay, mag-shift solve tayo. shift solve natin to, baby. So, i-replay ko lang para hindi yun mawala. Tapos, alpha equals. Okay, alpha equals. Tapos, 3, 4, 6, 5. 3, 4, 3, 4, 6, 5. Tapos, shift solve. Okay, shift solve. Tingnan natin. Mag-initiate tayo class. Sabihin natin number of children per wife. Sabihin natin na 5. 5. 5 anak bawat asawa. Yun, lumabas 3. So, tanggapin natin yan. C is equal to 3. Actually, no, this is a quartic equation. Pero yun yung lumabas. How about yung ibang factor nito? Ibang factor nito, class, hanapin natin. Maghanap tayo ng negative 5 or negative 10. Calc ulit. Shift solve ulit. Shift solve negative, sabi natin negative 5. May lalabas pa ba nito? 3 pa rin. Shift solve ulit. Negative 10. Tingnan natin ha. Mag-negative ako kung may negative na root. Negative 15. Negative 15 yung isang C. C is negative 15. Natural no? Ang positive lang yung kunin natin. Maghanap tayo ng ibang positive pa. Kung meron pa nito ha. Kung meron pa, posible wala na. Tingnan natin guys. Okay? Positive 15 tayo. Tingnan natin. Positive 15 yung X. Tingnan natin kung may lalabas. 3 pa rin. Positive 100. Shift solve ulit tayo. Positive 100. Malaki na yan. 3 pa rin. Wala talaga. Okay? Kung negative tayo, negative 100. Shift solve tayo. Negative 100. Tingnan natin ha. Kung anong lalabas. Baka negative 15 pa rin. Negative 15 pa rin. So, yun na yun. So, natural, no? Ang ating pipiliin na CI itong 3. So, meron na tayong number of children. The number of children ngayon, yun yung nasulat natin kanina. Number of children ay equal to, okay, C, number of children per wife, 3. Number of children per wife. Number of wives per harem, that is 8 plus 3. Nandito tayo, 8 plus 3. Ilan to? 11. Sa isang compound, meron siyang 11 asawa. Dami nun. Okay? Tapos, ang number of compounds or number of harems niya ay 3 plus 4, 4, 5, 6, 7, 7. Yun yung number of children niya. Ilan to lahat? Calculate natin last. Ilan to lahat? Calculator. We have this 3 times 11 times 7. Okay? And that is the answer. Letter A, baby. 231. Yun yung sagot. 231. Now, sir, gusto ko sir, ayoko ng shift solve. Gusto ko sagot niyan. Expand mo lang. Tuloy may ibang paraan, no? Pwede ka mag-manipulate niyan. Depende na yon sa level ng inyong expertise sa pag-manipulate ng equation. So, marami ng paraan dyan, marami ng rota. So, ang pinaka-magaan isipin, although malala gawin, ay i-expand talaga to. Makakuha ka ng 4 raised to 4 na equation. Ayos. Ikaw na lang yan ha, kung gusto mo. Pero ipakita natin dito pag-initiate siguro kasi mabait ako. Magdagdag lang ako class ng isang page pa. Sulat ko lang yung nakuha natin. C times C plus 8, C plus 4, C plus 12 is equal to ilan to? C plus 8, C plus 4, C plus 2, 3, 4, 6, 5. 3, 4, namali ako. 3, 4, 6, 5. Anong kulay ito? 3, 4, ibang kulay ano bang kulay gamit ko kanina? 3, 4, 6, 5. Yun yun. So, i-expand natin to class. Unahin natin to pag multiply, dalawa. Ito C squared plus 8C. Okay?
Itong dalawa, i-pair natin to. We have this c squared plus 12 plus 4, that is 16c, plus 48. Okay? And yan. 3, 4, 6, 5. Anyway, yung ating calculator, capable class. Gusto ko rin makuha ang mga roots eh. We have this series to 4. Lahat ng roots. 16c cube. Okay? 16c cube. Ito at saka ito ang pinag-pair ko. Tapos ito at saka ito. Okay? Yan at saka yan, class. We have this 48c squared. 48c squared. Tapos ito at saka ito. 8c cube. Okay? 8c cube. Plus, ito at saka ito, 16 times 8. Mag-calculate ako dyan, hindi ko kaya yan. 16 times 8 is 128. Okay? 128 c, ano to, c squared. Tama no? Plus 48 times 8. 48 times 8, that will become 384. Plus 384 of C. 384 of C. Yun lang yata. Is equal to 3465. So now, i-combine natin yung similar terms. We have this series to 4. Cube is 16, 18, 24, plus 24. C cube plus 48 plus 128. 48 plus 128 is 176. 176. May plus pa ako. 176 c squared, tapos plus 384c minus 3465 is equal to 3465. Yan yun. Tapos punta tayo sa ating calculator. Tayo, baby. Tingnan natin ha. Kung lalabas siya sa ating mga roots. Mag-mode ako. Mode A polynomial 2, tapos 4th degree. 4th degree tayo. Tingnan nyo. 1. 1, tapos 24. Sunod ay 176. Ang hirap na to kung walang 4th degree yung calcio. 384. 384. Plus 0 tayo dyan, no? So, minus tayo kasi i-transpose natin. Negative 3465. 3465. Yun yun. Tingnan natin. 3 ang ating x1. Negative 15. Imaginary na yung dalawa. Kaya pala hindi lumabas ating shift solve kanina. Okay? 3 and c is equal to 3 and negative 15. Therefore, ang gagamitin natin, natural number of children ang pinaghanap natin, c is equal to 3. So, ang total number of children, ganun pa rin, class. The total number of children ay equal to what? Natural. Number of children per wife times number of wives times number of harems. Number of wives per harem ito. Tapos times number of harems. Yun yung ating makuhang sagot. Okay? I hope na-enjoy nyo ang set na ito. At dito natin tatapusin ang ating talakayan sa number-related problem, baby. Paalam! Stop recording.